May bago. May bago. May bago. May bago. Yes, mga lods, tama yung narinig nyo. May bagong welding machine, si Predator 6-in-1. At nakikita nyo naman guys, natatanggal yung kanyang MIG torques. So eto nga pala guys, yung bagong welding machine ni Predator Flux plus 6-in-1. So yan guys yung bagong welding machine nya. So ano nga ba yung mga kasama sa loob ng box ni Predator 6-in-1? So eto lahat guys yung kasama sa loob ng box ni Predator. Yung mismong 6-in-1 welding machine, yung kanyang removable MIG torques at MIG wire, tapos yung kanyang stick welding, then yung kanyang mga accessories, yung kanyang manual, tapos sangkatutak na mga tip, merong 0.6, 0.1 at 0.8, another ruler. So wala ka lang bibilhin, yung kanyang bala na lang at yung kanyang rod sa stick welding, yung kanyang paniktik at brass, yung kanyang welding shield. But there's more kasi nga aside from this na mga accessories niya, meron pang naka pre-install dito na 0.8 na contact tip. So 4 na contact tip ang nakalagay dito na freebies niya. Plus meron na rin naka pre-install dito na ruler. So bale 2 ruler yung kasama sa package. 1.0, then 0.8, 0.6, then 0.8. So napakasulit nito kasi sa mga freebies niya, sulit na sulit. Yan o. So yung kanyang connector still guys threaded. So ang kagandahan nito, kahit hilain mo yung buong welding machine, hindi basta-basta matatanggal. May higpit. Tapos madaling makita kapag madilim. Visible siya. Yung kulay pala. Tapos yung kanyang MIG torques at MIG wire. So ito guys, yung request ng karamihan natatanggal na po. O, yan o. Tapos, eto. So pwede nating iselect kung electrode negative or positive. Depende kasi kung gasless or gas type. Yung hose niya ay natatanggal. Madaling tanggalin. Tapos yung kanyang switch, quick plug. Okay? So dito po papasok yung rod. Galing, di ba? Ilan ang haba? 2 meter. So baka sabihin ng iba maiksi. So ang kagandahan po ng maiksi, kung paubos na yung rod mo, kukunti yung matatapon na flux cord. Pero kung napakahaba, yung laman niya sa loob at hindi na niya maitulak, itatapon mo na hindi naman pwedeng idugtong. So, yun ang kagandahan pag maiksi. Okay, napaka-portable. So, i-check natin. Yun. So, ito guys yung mga consumable. Kung sakasakali, pwede tayong bumili. Contact tip at yung kanyang shield. Ayos. So, ayan guys. Ganda ngayon kasi nga pwede mo siyang tanggalin. Dati, hindi. Diba? So dito tayo sa mismong welding machine ni Predator. Syempre, meron siyang hawakan. Yun o. Then sa harapan ay meron siyang malaking display. So dito makikita natin yung mga work mode niya. So subukan natin kasi nakasaksak kay Apex. Ayun o, yung kanyang display. Ganda. So focus natin. So ayan guys, yung kanyang logong Predator, tapos yung mga additional na detail niya. So dito yung kanyang voltage output kasi nakaset siya sa stick welding MMA. So ililipat natin, pindutin natin yung pindutan dito sa baba. Okay, so balik tayo doon. So dito ay meron siyang gas CO2 0.6. Tapos 0.6 dito sa isa, mixed gas. Then gasless na 0.8. Then sa
gasless na 1.0. Tapos yung kanyang lifting dito sa gilid. Ayan. So kung ililipat natin, pindutin lang natin ito. Pindut natin ng gano'n, lilipat sa with CO2 na 0.6. Ayan, 0.06. 0.6 pala, nakakalito. Okay, paglilipat na naman natin para sa gasless na 0.8. Lipat-lipat lang yan, guys. Diba? Okay, tapos kung ililipat natin yung current, pipihitin lang natin dito sa kanyang knob dito. Ayun, o. So, ang galing. Ang maximum niya ay nasa, check natin, nasa 300 ampere. Okay, nasa mig tayo ngayon kasi mababa yung kanyang output, yung voltage. So tataas yan pag nag-work tayo. Itong mga knob niya, guys, ay digital. So continuous siya. Hindi siya kagaya ng normal na potentiometer na ganyan lang, oh. Nasa 180 lang yata. So dito continuous. So wala kang mababago pag pinatay mo. Hindi mo mababago yung setting niya. Hindi masisira kasi nga continuous. Kahit pitin ng bata, hindi masisira. So dito naman, guys, sa baba yung kanyang port or output para sa stick welding. Ito yung negative at positive. So may naka-indicate dito kung saan natin ilalagay yung ground clamp. So kung mag-welding tayo ng gas type or CO2, may nakalagay dito kung saan natin ilalagay yung clip. Then dito naman yung port or output para sa CO2, MIG wire, then yung kanyang switch. Then dito sa side ay yung lalagyan ng kanyang flux cord. So pwede dito solid wire at flux cord. Patay natin, baka makuryente tayo. Okay, so dito kasi nilalagay yung kanyang accessories para hindi mawala. So napaka-safe pag dyan siya. Madaling hanapin kasi alam mo lang nandito. So siya pala, guys, available nga pala sa Predator or sa store ni Predator. Nakalagay ko sa description box ang mga flux cord na 0.6. So maganda po yan kung nagwe-welding tayo ng mga galba, mga maninipis, stainless. So may stainless din po sila. Okay, so hindi siya mabubutas pag MIG ang gagamitin natin. So mas maganda na rin kung yung solid wire na MIG ang gagamitin natin. Napaka smooth, napakalinis. So dito ay merong 0.6 na 1 kilo, meron ding 0.8 na kalahating kilo, at meron ding 0.8 na 1 kilo. So depende na sa gusto niya yan. So dahil naka-pre-install dito na ruler ay check natin, baka nagkamali ako. 0.6. Ayun, 0.6. So ang unahin nating i-test ay pang 0.6 para diretso tayo. Okay, ganun lang, guys. Pag install natin, ilagay natin yung kanyang takip. Yun, o. Then ilagay natin itong kanyang flux cord. So buksan natin. Pang 1 kilo to, guys. Yun, o. May tao pa. Dali. So ituloy natin. May pumunta kasi dito, nag-inquire lang, magpapa-repair. Nung sinabi ko yung presyo, kamot siya, sabay uwi. Ah, solid wire pala to, guys. Maganda, ang linis ng welding nito, sigurado. Ang ganda sa mga maninipis. Okay, so putulin lang natin, guys. Pag isusok-sok natin dito. Ayan. Ang mali ko ay pinutol ko pa, di ko pa nilagay. So pwede lang naman yung ganyan. Okay, so ilagay natin. Dapat yung kanyang unwind ay sa ilalim. Yan, so isaksak na natin dito para hindi siya makakalas. So ganun lang, guys. Baliktad yung install ko ng kanyang ruler. Dapat ang nakikitang number ay 0.6. Ibig sabihin 0.6 yung naka-install or lalapatan ng mismong flux cord or solid wire. Baliktarin lang natin na ganon, then balik natin. Kahit nakapikit ka pa, pwede mong gawin to. Ganun lang. Saksok natin ganon. Then lipitin natin para hindi siya makalas. Huwag na natin hoveran ng kagad-agad kasi
kakalas yan. So ganun lang siya guys, kadali. Okay, oh ayan, nakalak na. Okay, saka natin tatanggalin yung papel. Yun, ano, diba? Solid wire pala, kaya pala ganyan yung kulay. Okay, pag parang stainless yung kulay niya, yun yung flux cord. Pero pag ganyan na parang tanso yung kulay niya, solid wire yan. Okay, so saka natin isa ng ganon. O, di tapos na. Okay, panda rin natin. Then iset natin sa number 2. Switch lang natin dito para lalabas siya. Ayun, lumabas yung kanyang wire. Papasak na natin yung butas dito. Tatapat natin gayon dun sa may wire. Then ilalak natin ng gano'n. O, diba? Tapos saka natin ilagay yung kanyang wire. Pwede naman tong hose, pwede lang natin unahin yan. O, diba? Walang problema. Okay, then saka natin ipasak to. Pagtatanggalin natin, easy din lang. Tutulak lang natin yung kulay blue. Then saka natin hihilahin. So napakadali. Okay, pasak natin ganon. Tapos saka natin lalagay yung kanyang cord. At syempre, kung gusto natin mag-welding ng stick welding or MMA, eto guys yung pinaka-basic na ilagay. So kung gusto nating electrode positive or electrode negative, balik ta rin lang natin. So ganyan siya. Maigpit siya guys, hindi siya basta-basta maglulus or matatanggal. Iyan o. So wala kayong nakikitang MIG torch. Okay, so pwede rin lang natin ilagay dyan, nakalagay dyan, wala namang masama. Ayan, di ka naman mapapabarangay kung hindi natin matatanggal yan eh. Okay lang yan. Yan, so walang makukulong kung nakalagay lang dyan. Pero kung gusto nyo tanggalin, mas malinis, mas neat. Yan, so para sa mga gustong bumili ng ganitong welding machine Predator 6-in-1, may good news ako sa inyo guys, kasi ang dating price nito ay nasa 5,799 pesos. Pero dahil nga sa summer, napapasok ng summer, nasa 4,299 pesos na lang ito. So ano pang hinihintay mo? So yan guys, para sa mga interested, nasa description box yung link at nasa top comment section. Installation. Ganyan guys, dapat nakataas siyang ganyan yung mga hose niya. Suksok natin, ishoot natin sa butas yung wire. Yun, then pasak natin ganon. Pailalim natin. So yan, pailalim na. Then siksik natin una yung mga maliliit na parts nya, yung switch. And pag saksak natin, no, maya pipisilin na lang natin para lumabas sa MIG torch yung solid wire. Then pasak natin ito. Pag may pasak natin ganon, kusang maglalak. Okay, tapos kung tatanggalin natin, press natin ganon, tatanggal. So ang ganda kasi pag itatago mo, hindi siya mababali kasi natanggal lahat ng wire. So pwede naman nating hayaan lang nandyan pag ginagamit natin. Then isaksak natin. So mas maganda tanggalin natin to. Okay, then i-on natin. Then iset natin sa 0.6. Yan. Sagad natin kung nag-apura tayo para mabilis lumabas. Ayun o, lalabas na o, yun o. Then ilagay natin yung contact tip na 0.6. Ayan. Kung 1.0, ay di 1.0 din yung contact tip natin. Then balik natin to. Ayun. So ngayon, pwede na. Ngayon kung lumampas, mahaba, at nangihinayang kang putulin, di kalasin mo lang dito. Ayan. Unlock mo lang siya, then ibalik mo ganun. Yan. So ganun lang guys kung nagtitipid tayo sa flux cord at sayang yung matatapon. Kasi kung minsan, kung nagpa-practice tayo, pisil tayo ng pisil, labas din siya ng labas. Lalo kung nakaset sa 300, mabilis. Yan.
Mas ramdam ko kasi yung talagang penetration pag negative. Pag positive kasi parang lutang yung electrode, parang inuubos niya kaagad na hindi nagpe-penetrate. So para sa akin mas maganda yung electrode negative. Ganito ang kadalasan ginagamit dito, yung maliliit na 6013. So yan guys, yung welding ko. Nag-struggle talaga ako sa straight line. Always weakness ko yung straight line na yan. So yan guys, yung welding nya. Oh, diba? Ano, pumaling yung isa oh. Diba? Yan. So dito, simpleng pasada lang na straight line. Ayan o. Tapos dito ay zigzag. Pero pumunta ako sa gilid. Tapos dito, hindi ko kasi nakikita yung gilid niya. So yun yung basehan ko na straight yung aking welding. So dito hindi ko nakita. Pero dito nakita ko. So ayan guys yung welding ni Predator 6-in-1 sa stick welding. Ang maganda kasi kung naka-electrode negative tayo sa stick welding, pag mag-welding tayo ng MIG with CO2 ay tatanggalin lang natin yung electrode. Tapos ilalagay na natin yung Torx or yung MIG wire. Okay, tapos buksan natin yung CO2. Then buksan natin yung welding machine. So, yun na. Kagad. Galing, ganda. Ang galing. So dito kasi sa welding machine, yan guys oh, naka 193 or 190 kamo na lang. Kasi kung ilipat ko yan sa 0.8, magkakabutas siya. Sinubukan ko. O kaya sa 1.0. So hindi pala pwede kung 0.6 ang gamit mong rod or flux cord, pang 0.6 ka lang, sa setting lang na 0.6. Huwag kang gagamit ng iba kasi nga kung hindi mabilis maputol yung ano, parang nilalagot-lagot na lang niya o kaya nagkakabutas. So yun pala,
dapat i-respect natin yung setting talaga dito na 0.6 or 0.8 or 1.0. So ang susubukan naman natin ay 0.8 mm na stainless na 0.5 kg, kalahating kilo. Okay, then mamaya ay susubukan din natin sa 0.8 na flux cord na bakal lang. Okay. Possibly ito ay pang tubular lang sana eh. Mga maninipis. Oh, ganda oh. Wow. Ganda ng kanya ano, kulay. Oh. Lupit. Super. Then ngayon naman ay yung 0.8 na 1 kilo na flux cord na gasless pang bakal. So ito kasi guys ay pwede rin natin pang welding ng mga pundido. Dito kasi sa amin, pinang-welding nila ng mga pulley na basag ay stainless na rod. So, ito pwede rin siya. Ang ganda ka ng luto niya eh. So, ito subukan naman natin. 1 kilo na pang gasless, pang bakal. 0.8 gasless. Setting natin ay nasa 148 ampere. So asahan na natin, maraming spatter ito compared sa stainless. Oops. So dito guys ay straight siya. So urong-urong lang na gano'n pero straight. Ayan. Then dito naman ay triangle. Triangle dito. Dito naman ay circle. Ayan. Dito ay parang zigzag na circle yata to. Pero dito triangle. Ayun, so ganda ng penetration niya guys. Ang kapal ng bakal oh. So asahan na natin talaga na ang flux cord talagang may spatter siya. So kailangan natin linisin para maganda yung itsura niya.
Dito talaga ako namang sa stainless. Galing. Sayang, huli sana yan para ano, makita yung talagang itsura niya. So available guys sa Lazada at Shopee yung mga flux cord natin. Ayan, kahit solid wire available guys sa Lazada at Shopee. Puntahan nyo na lang po sa description box. Sa pang magandang function ni Predator 6-in-1 ay pwede siyang pang weld gamit ang lifting. So pwede kayong bumili ng ganito guys, yung ganitong MIG Torx, nakalagay po sa description box. Bale, separate po siyang bibilhin. So dito guys ay pwede na nating hindi tanggalin, or nasa inyo kung tanggalin nyo or hindi. So pwede lang naman nandyan, kung sakaling mag-welding tayo gamit ang MIG, so madali na siyang ilagay, or nandyan na siya. So ngayon ay ilagay natin yung ground clamp sa positive. Bale, electrode negative tayo ngayon. Ganun lang siya. Then yung MIG torch natin ay papunta sa negative. Pag electrode positive kasi sa TIG, madaling malusaw yung kanyang tungsten. So para mas malamig yung tungsten natin, sa negative tayo. Mas mainit yung base metal. And dito sa argon gas, idugtong natin yung hose ng ating lift TIG torch. Okay. Then after nyan ay ilipat natin dito sa lifting. May makikita kayong pula dito, lipat natin sa lifting function. Ayan, then set na natin sa ampere na gusto natin. Pasensya na guys, yung ibang mga clip dito hindi ko na na-videohan. Kala ko naka-record, yun pala hindi. Yan guys yung welding ko. Dito nag-practice ako sa una yan, oh. Nag-practice muna ako. Tapos yan na yung susunod. Ang ganda pala pag gumamit ng filler rod. For practice po. Ito yung isa. Tapos yan naman yung welding ko na hindi gumamit ng filler rod. Dugtong yan guys, may dugtungan yan. Nasira kasi yung ano ko, shield, kaya hindi ko kabisado itong hiniram ko. Ayan. Di bali, nag-order na ako ng bagong ganyan. So, hindi natin pwedeng tapusin tong video na hindi natin nabubuksan or nakikita ang loob ni Predator Flux Plus 6-in-1 welding machine. So, titingnan natin. Tarat! So, tanggalin natin dito. So, yan guys, yung kanyang main board. Yung kanyang mga IGBT, output diode, transformer, then yung mga power supply niya. Standby power supply. Oh, naka soft start siya, oh. Ayan, so safe siya. Okay. So, parang maliit yung kanyang board kasi nga yung kanyang mga driver unit ay nandito. Mga control board at driver unit. So, nandito na. Ayan. So parang kulang pero nandito pala yung kanyang control board at mga nagpapagana sa kanyang IGBT. Dalawa yung kanyang capacitor, yung kanyang blower. Okay. Half bridge yung design. Siguro kung nandito yung kanyang mga control board, mga ano dito, mga SMPS niya ay malamang malapad to at malaki. So dahil sa dito nilagay, maiksi na lang siya. So dahil kinalkal natin si Predator 6-in-1, try natin ulit. Ayan na.
Okay, so para sa mga interested na bumili ng ganitong welding machine ni Predator, nasa description box yung kanyang link, available in Lazada at Shopee. Tapos sa mga gustong bumili ng ganitong klase, mga flex cord at solid wire at stainless para kay Predator, nasa description box. Maraming salamat. See you next time.